Sa tahanan. Sa ato ini. Matik na. Sa paaralan. Sa ato ini. Matik na. Sa kainan. Sa ato ini. Matik yan. Sa tambayan. Sa ato ini. Matik na. Kaya kung nasaan ka man, isa lang ang radio station na dapat mong tutukan. New Gen 100.7 FM. 100.7 FM. We are number one. We are number one. Hey! Ang susunod na programa ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang pamunuan ng New Gen FM ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan mula sa tagapagsalita o mga tagapagsalita ng programang ito. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Sa muli po ay welcome sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa na inihahandog po sa inyo ng United Pentecostal Church. Ito po ay napapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo mga kaibigan. At ngayon po ay araw ng Sabado, August 17 mga kapatid. Praise God. So, at sa muli ako po ang inyong kasama, Sister Ellen Ratoma po. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Sa isang oras ay magsama-sama tayong muli para mag-aral ng salita ng Diyos at magpalakasan sa biyaya at kagalakan sa mga salita ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. At patuloy tayong praise God. Pagpalain ng ating Panginoon sa umagang ito. Maramdam natin ang kanyang presensya at ang kagalakan na patuloy na matutong muli at makipagniig sa ating pong Panginoon. So, salamat po sa mga nakatuloy na po sa ating FB Live at pa-feedback na lang po ako kung okay po ang sound natin sa radyo kasi medyo hindi tumunog yung aking monitor, hindi ko marinig ang boses ko kung okay. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, bago tayo magpatuloy sa ating programa mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan, unahin na po muna natin ang ating mga announcement. So, ayon po sa ating LM President, Sister Ning Sadol, cancel po ang ating gawain ng mga nanay ngayong linggo. At gaganapin na lang po natin ito sa August 25. So, yung schedule natin na gawain ng mga nanay this Sunday sa lugar ng Magsaysay ay cancel po or i-move po natin ang schedule sa August 25, 2024. So, sa lugar po ng Magsaysay. Yan. So, yun po ang announcement mula sa ating LM President, Sister Ning Sadul. At sa atin din naman pong mga schedule ng gawain, may gawain po tayo ngayon sa lugar ng Iquirino. Alas 8 po ng umaga at mamaya po alas 2 ng hapon sa lugar ng Magsaysay. At bukas alas 7 po ng umaga sa lugar ng Santa Remedios. So yun po ang tatlong congregation natin na may schedule ng mga gawain sa linggong ito mga kapatid. So bukas, araw ng linggo, alas 7 ng umaga sa lugar ng Santa Remedios, Bulan, Sorsogon. Diyan lamang po sa malapit sa
sa Bulan Gymnasium. At ngayong umaga, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga sa lugar ng Ikirino. At mamayang hapon, alas 2 po sa lugar ng Magsaysay. So yun po ang ating mga pagtitipon, mga kapatid, mga schedule ng ating pagsamba. At batiin din po natin ang lahat ng mga tagapakinig po natin, lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, sa lahat po, sa atin pong pastor, Reverend Randy Rosario and family, sa lahat po ng mga church leaders, mga prayer warriors, thank you po sa inyong mga prayers. Salamat din po sa ating mga cell group leaders, mga Bible study teachers. God bless po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta po sa ating pong programa, mga kapatid. So, salamat po sa Panginoon, maging po sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa 23 na barangay ng Bulan. Good morning. 63 na barangay ng Bulan. Magandang umaga po at sa lahat po ng mga area na may mga Bible study na nakikinig po sa atin. God bless po sa inyong mga kapatid. At maging sa mga nasa FB Live, thank you po sa patuloy ninyong pagsama. Kalakasan po natin na makapiling kayong lahat sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. So, Sister Jane Oy, good morning po. Salamat po sa inyong message at sa lahat po ng mga, hindi ko pa po makita yung iba. So, salamat po sa inyo mga kapatid. At may lang siguro kasi hindi ko pa makita, hindi pa nag-appear sa screen ko yung iba. So, maging sa mga, Sister Maris Polo, magandang umaga po. Sister Sister Army, good morning po sa iyo. At sa mga nakatune in din po sa New Gen FM, saan mang dako po kayo ng Bulan, ng Sorsogon, at maging ng Pilipinas, sa mga nasa FB Live at saan mang lugar po kayo. Good morning and God bless po sa inyong lahat. Amen. So ngayon po ay patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero bago yan, samahan niyo po ako sa ating pananalangin mga kapatid. Tuon po natin ang ating puso at isip sa ating Panginoon sa ating pong prayer time. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory and honor to the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang kaloob mo sa amin. Thank you po sa buhay, kalakasan, at sa lahat ng biyaya na patuloy mong dinadaloy sa amin. Panginoong Diyos, samahan mo kami muli sa umagang ito. Sapagkat tunay na wala po kaming magagawa kung wala ka. Sa iyo kami umaasa at nagtitiwala. Basbasan mo po ang bawat isa na mga nakikinig ngayon, Panginoon, at sa anumang sitwasyon na sila po ay naroon. I pray na abutin mo sila, Panginoon. Sa may mga karamdaman, abutin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Sa may mga problema, suliranin sa tahanan, Lord, I pray for your visitation, restoration of broken relationship in the mighty name of Jesus Christ. I'm praying for those who are suffering from anxiety, depression in the mighty name of Jesus. Let your deliverance come upon them. Hallelujah. Sa mga nasa banig ng karamdaman, Panginoon, bangon mo po sila. Daloy mo ang iyong kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Sa mga may kadalamhatian sa pamilya, I pray for comfort in the mighty name of Jesus Christ. Sa mga nakakaranas ng mga panghihina, panlulupaypay, Panginoon, ibangon mo po sila at idaloy mo po ang kalakasang espiritual. Langisan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong kalakasan sapagkat ang tagumpay namin ay nakaasa lamang sa iyong kapangyarihan. Lord, marami pong salamat maging sa mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Patuloy mo po silang pagpalain at idaloy ang marami pang blessing sa kanila at mga dagdag na kaarawan ng kanilang buhay. Sa lahat po na nakikinig sa iyo ngayon at umaasa ng iyong pagkilos, Panginoon, narito po kami, patuloy po kami nagtitiwala sa iyo, Diyos. Ang iyong lingkod, langisan mo po, Panginoon, ang iyong anointing, sapagkat wala po akong magagawa kung wala ka. I just rely in your mighty power and in your mercy, O God.
Thank you so much, Lord. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. So, praise God. Sister Rowena Herrero, good morning. Sister Milit Kaya, good morning po. Yan. So, praise God. At maging po sa mga nakatune in sa New Gen FM, sa mga kakabukas pa lang po ng inyong mga radyo, ang napapakinggan po ninyo ay ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. So ngayon ay mag-aral na po tayo ng salita ng Diyos na siya nating pangunahing pakay sa programang ito, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. Okay. So pag-aralan po natin ngayon ang paksang may pamagat na The 3 Battlegrounds of Our Life. Ang tatlong area ng labanan sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? So, sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi sa dugo at laman, kundi sa mga kapangyarihan, sa mga pamunuan, sa mga namumuno sa kadiliman ng sanlibutan na ito, at laban sa mga espiritual na kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Good morning po, Pastor. Salamat po sa pag-nanood. Okay. So, sabi po sa binasa po natin, mga kapatid, ay ang pakikipagbaka po natin ay hindi sa laman at dugo, kundi sa espiritu. Ito po ay laban sa mga kapangyarihan na bumabalot o namumuno sa sanlibutan na ito, mga kapatid. Ito po ay ang kapangyarihan ng kaaway na kumikilos sa mundong ito. Subalit tayo po ay ang pangako sa atin ng Panginoon ay katagumpayan. At sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng banal na kasulatan, higit ang ating Panginoon na pinaglilingkuran kaysa anumang kapangyarihan na nando dito sa sanlibutan. Subalit dapat po nating maintindihan na mayroong labanan sa ating buhay na kailangan po nating magpasya na magtagumpay kasama ng ating Panginoon. Okay? So, yan, sabi, we wrestle not against flesh and blood. Ang pakikipagbaka natin ay hindi sa laman at dugo. So, 2 Corinthians 10:3, For though we walk in flesh, we do not war after the flesh. So, although nasa laman pa tayo, mga kapatid, dahil nandito pa tayo sa ating physical body, pero hindi tayo lumalaban sa pamamagitan ng laman. Dahil kung sa laman tayo makikipagbaka, tayo po ay mahina. Subalit sa Espiritu Santo, tayo po ay may kalakasan. Okay? So verse 4 po, For the weapons of our warfare are not carnal. Ang sandata po ng ating pakikipagbaka ay hindi sa laman, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ayan. So, ang ating daw po sandata ng pakikipagbaka ay hindi laman, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na gumigiba sa mga kuta ng kaaway. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, sa verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Kaya, iwaksi natin ang lahat ng mga kaisipan o imahinasyon, lahat ng mga bagay na nagmamataas at nagtataas ng kanyang sarili, laban sa karunungan ng Diyos, and bringing into captivity every thought to the obedience of Jesus Christ. So, ibigay natin ang ating pag-iisip sa pagpapasakop at sa pagsunod sa atin pong Panginoon. So, diyan po ang ating pagtatagumpay, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ating kaisipan sa atin pong Panginoon. Okay? So, yan po ang ating text sa umagang ito, mga kaibigan. Ngayon po ay
Sabi po ng 1 Corinthians 7:20, let every man abide in the same calling wherein he was called. So manatili tayo sa pagkatawag kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. Sabi sa Ephesians 1:18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of your calling. So niliwanagan ng Diyos, tinanglawan ng Diyos ang atin pong mata ng pangunawa upang maunawa natin ang kahalagahan ng pag-asa na kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. And what the riches, good morning sa lahat ng humahabol sa ating apilay, what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So at kung gaano kayaman ang kaluwalhatian ng pamana na inilaan para sa mga banal. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Ephesians 4:4, there is one body, one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. So mayroong isang katawan, mayroong isang espiritu na kung saan tayo din ay tinawag sa isang pag-asa ng ating pagkatawag. So purihin ang Panginoon, mga kapatid. So it is inspiring to know that God is so loving, so merciful, na tinawag tayo despite of sa ating mga pagkukulang, despite sa ating mga kasalanan, despite of na hindi tayo deserve. Dahil sa sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid, na sabi ng Bible. But God did such a favor for us. He paid the price that we cannot pay. And we are called for this calling. Tinawag ang bawat sa atin. So, sa mga tumugon sa tawag ng Diyos, ito po yung reminder sa atin ng salita ng Diyos. Let us abide in the calling that we have, mga kapatid. So ngayon, balikan po natin ang ating title. So, i-connect lang natin doon sa pagkatawag na manatili tayo sa calling natin, sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Bagamat sa sanlibutan na ito ay may labanan. Sa sanlibutan na ito ay may mga struggle tayong nararanasan. May mga pagsubok. May mga panahon na tayo po ay nanghihina. May mga panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga down moments sa ating buhay. Even sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Lahat tayo ay vulnerable to weakness. Dahil nga mayroong labanan sa mundong ito, pero ang kabutihan ng Diyos ay nananatili at nangingibabaw higit pa doon sa mga bagay na pwedeng magpahina sa atin. Ang katapatan ng Diyos ay nananatili, mga kapatid. So ngayon, let's go back to our title, The 3 Battlegrounds of Our Life. So sa buhay na ito, mga kapatid, may 3 labanan o area ng labanan sa buhay natin personally sa bawat isa sa atin na kailangan nating makita upang ma-address natin ito at mabantayan natin. Okay? So, sabi po ng Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence. So, ingatan mo ang iyong puso ng buong pag-iingat, for out of it are the issues of life. Dahil mula dito ang lahat ng mga usapin patungkol sa ating buhay. Okay? So, sa ating puso, mga kapatid, sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence. So, ingatan natin ang ating puso. Sabi ng Jeremiah 17:9, ayan. Sabi po dito, mga kapatid, sa verse 9 ng chapter 17 ng Jeremiah, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong nakakaalam? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yan. So, kaya mga kapatid, isa sa mga area of battle sa buhay natin, area ng labanan sa buhay natin, ay ang ating puso. So, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na ingatan po natin ang ating puso sapagkat nandito ang mga issues ng buhay natin. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Ano ba? Bakit ba pinapaingatan ng Diyos ang puso natin? Dahil, sabi ng Jeremiah,
ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay. Kaya, sa sanlibutan mga kapatid, ang kasabihan, follow your heart. Pero sa Bible, ang sabi, ingatan ang ating puso dahil ito ay mandaraya. Hindi lahat ng nararamdaman ng puso natin ay kalooban ng ating Panginoon. Pwede tayong madaya nito. Kaya nga marami ang mga tao na nagsasuffer dahil sa consequences ng mga nagawa because sinunod kung ano yung nararamdaman, kung ano yung laman ng, kung ano yung nararamdaman ng puso na hindi kalooban ng ating Panginoon. So this is one of the areas of battle sa atin pong buhay. Sabi po ng Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart. Pero ito naman po ang kagandahan. Ang Panginoon nating Diyos ay nagsumusubok ng ating mga puso. So I try the reins, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. Ito ang kagandahan dahil nariyan ang Panginoon, pwede nating ipasiyasat sa Kanya ang ating puso at tulungan niya tayo na maging aligned ito sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat sinusubok niya, sabi ng Jeremiah, sinusubok niya ang mga bahagi nito at ibinibigay din sa mga tao ang ayon sa kanyang mga ginawa. So dapat din nating maintindihan na sa lahat ng ating pwedeng maging aksyon ay mayroong katampatang consequences. So, sabi, according to the fruit of his doing, ayon sa bunga ng kanyang mga ginawa. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos to keep our heart with all diligence. Kasi isa ito sa mga area of battle sa buhay po natin. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bilang mga tao na nabubuhay sa sanlibutan na to. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat, yan, itagalog ko lang po yung binasa ko kanina, ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok, ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. So, tinatarok ng Diyos. Alam niya yung kaloob-looban natin, alam niya yung nasa puso natin, alam niya kung ano po ang iniisip natin. Sabi po ng Mark 7:15, there is nothing from without a man that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that can defile a man. Walang anumang nasa labas ng katawan ang papasok sa kanya na makahahawa sa kanya. Datapot ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, ayon sa taong yaon ay nakakahawa sa tao. So, kung hindi natin papayagan yung mga external thing, mga external factors na pumasok sa ating pagkatao, sabi ng salita ng Diyos, hindi ito makaka-apekto sa atin. Pero yung nasa loob natin, kung hindi natin ito maiingatan, hindi natin ito mababantayan, ito po yung sisira sa atin. Intindihan po natin. So, salamat po mga kapatid. So, if any man hears, if any man, sabi ng verse 16, sinunod doon sa 17, ay sa 15, na sabi, na walang, baga hindi, yung mga external thing, yung mga mga labas na mga bagay, mga factor. Ano ba yung mga nasa labas? Mga nakikinig, naririnig natin, nakikita natin, na pwedeng sabihin sa atin, hindi daw yan makakaparumi sa atin, kundi kung ano yung mula sa loob natin na lumabas. Ibig sabihin, kung ano yung magiging reaksyon natin sa mga bagay-bagay sa kapaligiran, yun ang pwedeng makapagparumi sa atin. So, salamat sa mga humabol sa ating FB Live. Ma'am Helen, at Evelyn, Sister Eleanor, good morning po. So, sabi dito, at sinunod sa verse 16, if any man have ears to hear, let him hear. So, pag naglalagay po ang banal na kasulatan ng mga ganito na, ang may tainga ay makinig.
o kaya naman unawain ng bumabasa. Ibig sabihin, ito ay mapatalinghaga na sinasabi ng Panginoon na binibigyan niya ng emphasis, mga kapatid. Okay? So, sa 17, sabi dito, and when he was entered into the house from the people, make his disciple concerning the parable. Ayan. Sa verse 18, sabi, and he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entereth into man, it cannot defile him? So, inexplain pa din yun ng Panginoon, yung binasa natin sa 15. Ano mang pumapasok sa taong, o yung mula sa labas, hindi yan makakapagparumi. Because, sabi niya, it entereth not into his heart, but into the belly, or goeth out in the drought, purging all meats. So, ibig sabihin, hindi, sa spiritual na usapin, ang ibig sabihin dito mga kapatid, yung mga bagay na mula sa labas, external thing na tinatanggap natin, kung hindi natin, kung magiging tama yung pagtanggap natin, hindi tayo magkakasala, kumbaga. Ang makapagpapakasala sa atin ay kung ano yung lumalabas sa atin, ano yung magiging mga reaction natin, ano yung magiging, ano yung gagawin natin in return, kumbaga. Kasi sa kapaligiran, maraming mga bagay na pwedeng magpahina sa atin, pwedeng magpa-discourage sa atin, pwedeng magparami ng isip natin ng mga bagay na nakikita natin na pwedeng makaapekto sa puso natin, yung mga naririnig natin na mga sinasabi sa atin. Ayan. So, in example lang po dito yung pagkain, pero I will not, tingnan natin din in the other side of things. So, yung mga bagay na yun, kung magiging tama yung pag-entertain natin o pagtanggap natin or pag-assess natin ito, hindi ito ang makasisira sa atin. Kundi kung yung mula sa ating puso na reaksyon natin sa mga bagay na yun, yun ang pwedeng magpakasala sa atin o magdulot sa atin ng magdala sa atin sa pagkakasala o sa pagkakamali o sa pagkakagawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi dito sa 21 ng Mark chapter 7, simulan natin sa 20, and he said that which cometh out of the man that defiled him. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Ayan, ito daw po yung pwedeng makapahamak sa tao. Yung mula sa puso ng tao na nagmumula doon ang mga masasamang kaisipan. Ayan. Kapag nagkaroon ng mga masamang kaisipan, evil thoughts and adulteries, yung pangangalunya, fornication, murder. So, sabi ng Bible, lahat ng yon ay nagmula sa puso. Okay? Theft, pagnanakaw, covetousness, yung paghahangad ng mga bagay na hindi sa atin. Wickedness, kasamaan, deceit, pandaraya, lasciviousness o kalaswaan, an evil eye, so yung masamang pagtingin, blasphemy, yung pagsasalita ng masama laban sa Diyos, mga kapatid. Pride, kapalaluan, foolishness, kasamaan o kamangmangan. All these evil things, sabi ng verse 23, come from within. So lahat ng ito nagmumula sa loob and defile the man at nagpaparumi sa tao. Nakuha po natin? So lahat ng yan nagmumula sa loob natin, sa puso. Doon yun nakukonceive. Diba? Bago magawa ang kasalanan, naisip muna. Bago makagawa ng krimen, naramdaman muna yung galit. At yung galit na yon, kapag hindi na-manage, hindi na-control, magre-resulta siya sa mas panakasalanan. Yung galit, tapos nag-level up, naging puot. So, naging, kumbaga, anger, hatred, hanggang sa pwede itong magresulta sa
murder, sa pagpatay, sa gawa ng masama. Dahil kapag nakaisip ang puso ng tao, nasaktan, may nasabi na masama, so dahil doon, mag-react ang tao mula sa kanyang naramdaman, sa kanyang puso. At doon magbubunga ng kasalanan. Kaya nga, ang sabi po ng binasa natin sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence. Kasi kung nasaktan tayo, nakaisip tayo ng masama, pero agad-agad humingi na tayo ng tulong sa Panginoon, nilapit na natin yan sa Panginoon, then tutulungan tayo ng Diyos na maayos. Tutulungan tayo ng Diyos na makapagpatawad. Tutulungan tayo ng Diyos na makapagbigay ng pangunawa. Tutulungan tayo ng Diyos na makaalis doon sa mga mali na sitwasyon. Tutulungan tayo ng Diyos na ma-overcome, magtagumpay yung mga bagay na nagdulot sa atin ng negatibo o evil thoughts, mga masasamang kaisipan na nakita po natin, mga kapatid. So that's why isa sa battleground ng buhay natin ay ang ating puso. So ang tunay na labanan sa buhay ay nasa loob lamang din natin. Kaya kailangan nating isuko ito sa Panginoon at ihilingin sa Diyos kung paano niya ito o paano tayo tutulungan ng Panginoon na ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin ang mga bagay-bagay na pwedeng magdala sa atin sa pagkakasala. Subalit ang pangako sa atin ng Panginoon, we are more than conquerors because of Jesus Christ. Tayo ay higit pa sa mananagumpay, mga kapatid. So purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng verse 10, ng chapter 10 ng Romans, for with the heart man believeth unto righteousness. Ito naman ang kagandahan. Kung paano ang puso natin ay pwedeng magamit sa pag-isip ng kasamaan o pwedeng magdala sa atin sa pagkakalayo sa Diyos. On the other hand, dito sa verse 10 ng Romans, sabi, for with the heart, man believeth unto righteousness. Itong puso naman natin na to ang ginagamit natin upang sampalatayanan ang katwiran ng Diyos. And with the mouth, confession is made unto salvation. At ipinahayag natin ito sa ating mga labi at ito ay nagbubunga ng kaligtasan. Okay, nakita po natin. So kung sa puso natin nag-conceive tayo ng mga evil thoughts, in-entertain natin ito, pwede itong magbunga ng kasalanan. Subalit kung ang na-conceive sa puso natin ay righteousness, katwiran ng Diyos, ito ay magbubunga ng kaligtasan. Praise the Lord. So, blessed are the pure in heart, sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, for they shall see God. So, napakaganda mga kapatid nito. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, ang mga may malinis na puso, ang may mga dalisay na puso, sila ang makakakita sa Diyos. So, gusto ba nating makita ang Panginoon? Gusto ba nating makita ang ating Diyos, mga kapatid? This is one of the criteria na binigay ng Bible. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, kailan lamang nagkakaroon tayo ng dalisay na puso? Kapag hiniling natin ito sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang Panginoon mismo ang sumisiyasat ng puso natin. Ang Panginoon mismo ang sumisiyasat. Yan, morning po. Ang Panginoon mismo ang sumisiyasat ng ating puso. And He has the power to transform us, to cleanse us, to renew our hearts. Amen. Kaya, surrender natin sa Panginoon. Doon sa mga hindi makapagpatawad, doon sa may mga kinikimkim na mga puot, galit, na siyang dahilan para hindi maka-move on sa paglilingkod sa Panginoon. So, surrender natin yan sa Panginoon. God is able to heal you even in the deepest pain that the enemy have caused in your life. So, gaano man kalalim na sugat na ginawa ng kaaway sa iyong puso, sa iyong buhay,
kaya kang pagalingin, hilumin ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga nakikinig sa atin sa radio, kung marami ang mga tao na nabubuhay sa, kumbaga, kalumbayan, loneliness, and sadness because sa puso nila, marami silang mga kinoconceive na mga bagay na humahad lang upang hindi makakilos ang Panginoon. So this time, God is speaking to every one of us. Let us surrender our hearts to God, and God is able to heal you. God is able to touch you. God is able to cleanse you, to clean, panglinisin ka, purify, idalhin tayo sa katwiran niya, dalhin tayo sa kanyang righteousness, mga kapatid. So, may mga bagay, minsan, may mga tao na hindi makamove on sa mga sitwasyon. Dahil nandito, mga sama ng loob na nagpapahirap ng iyong damdamin na hindi mo mapagtagumpayan. God wants to address that right now. Ano man ang iyong sitwasyon, nasaan ka mang dako, nais ng Panginoon na magkaroon niya ng paghilom sa umagang ito. Kung lalapit ka sa Panginoon at isusurrender mo ang iyong puso sa Kanya upang ang laban ng buhay mo, emotional battle ay mapagtagumpayan mo, kaibigan. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Okay, punta po tayo sa number 2. So, yun, ang number 1 po ay ang puso natin. Number 1 na battleground o area of battle, area ng labanan sa buhay natin, mga kapatid. Pero ang Diyos po ay nag-assure sa atin ng katagumpayan once we surrender our life unto Him. Okay? So, punta po tayo sa Proverbs 23 verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. So 1 Corinthians 2:16, for who hath knowing the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Sabi, sino ang nakakaalam ng kaisipan ng Panginoon? Sa Proverbs pala muna, sabi, kung paano na iniisip ng kanyang puso. Siya ay kumakain at umiinom. Saith he to thee, but his heart is not with thee. Okay? So, kung ano daw iniisip ng puso, in other words, kung ipaparaphrase natin to, kung ano yung napagpasyahan ng isip ng puso, yun ang ginagawa ng tao, di ba? Pero sabi sa 1 Corinthians 2:16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him. Sino ang nakakaalam ng kaisipan ng Panginoon upang siya ay mabigyan ng payo? But we have the mind of Christ. Subalit, nung tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, tayo ay nagsuko ng buhay sa Kanya, nagsisi sa ating mga kasalanan, pabautismo sa pangalan ni Jesus, tayo ay nilinis ng Panginoon. At sabi diyan, we have the mind of Christ. Binigay sa atin ng Panginoon ang kaisipang kawangis ng kanyang kaisipan. So, ibig sabihin, kung binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan na kawangis ng kanyang kaisipan, ang kaisipan ni Kristo, mga kapatid, binigay sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin, we have that power to control the way we think. We have that power to control our thoughts. So, kaya nga sabi nung niririnig kong mga Bible teachers na isa sa mga example, ang ibon ay hindi mo mababawalan na lumipad sa may uluhan mo. Pero mababawalan mo siyang dumapo sa iyo. So, ganun po. We have the mind of Christ. So, ang kaaway ay patuloy siyang nag-i-inject ng mga negative thoughts sa isip natin, sa puso natin. Subalit, kung hindi natin ito papayagan na pumasok sa atin, because we have that power to control it through the power of the name of Jesus Christ, magtatagumpay tayo, mga kapatid.
So, ano nga yung pangalawang battleground ng buhay natin? Isip. Kanina, number 1, puso. Ngayon po, isip. So, let this mind be in you, sabi ng Philippians 2:5, which was also in Christ Jesus. So, ang kaisipan na ito ay sumainyo na kay Hesu Kristo din naman. So, yung kaisipan na nasa ating Panginoon, yun ang nais niyang i-impart na kaisipan sa atin. So, kung ang kaisipan na galing sa Panginoon, ang ibinibigay niya sa atin, ibig sabihin, ang kaisipan na yan ay may wisdom, may knowledge, may discernment, may understanding. Okay? Mayroon niyang kaalaman, mayroon niyang pangunawa, mayroon niyang karunungan, mayroon niyang discernment, na nga sa Tagalog. Okay? May kakayahan siyang matukoy kung ang mga bagay na ito ay para sa Diyos o hindi. Ibig sabihin, the capacity to weigh things out, yung kakayahan na pagtimbang-timbang ang mga bagay. Ito ay kalooban ng Panginoon at ito ay hindi. Ito ay makapagdudulot sa atin ng spiritual strength o ito ay makapagdudulot lamang ng kahinaan sa ating mga buhay. Okay. Kung saan tayo matatalo, di ba? May, kumbaga, in other words mga kapatid, kumbaga sa labanan, kasi nga areas of battle ang pinag-uusapan natin, kumbaga sa labanan, ang mga sundalo, mayroon silang paraan ng pakikipagbakay. May mga warfare strategy sila na ina-apply paano nila madadaig yung kaaway. So, that capacity in the spiritual side of our life, binigayan sa atin ng Panginoon. So, sa pamagitan ng pag-rely natin sa Kanya, sinasat natin ang ating puso at isip sa Panginoon, and God will empower us to act, to make decisions with wisdom and knowledge according to His power. Hallelujah. So, Proverbs 25, chapter 2, verse 5, let this mind be in you. Philippians pala. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true. Ito po yung guide na binigay ng Bible on how we are going to think. Paano tayo mag-iisip. How we are going to train our mind to think. Ito po yung guide na binigay. Sabi dito, finally, brethren, whatsoever things are true. Ang mga bagay na totoo. Whatsoever things are honest, mga bagay na tapat. Whatsoever things are just, matuwid, mga bagay na matuwid. Whatsoever things are pure, malinis. Whatsoever things are lovely, kaibig-ibig. Whatsoever things are good report, mga bagay na mabuting ulat. If there be any virtue, kung mayroong anumang kagalingan, if there be any praise, mayroong kapurihan, think of these things. Ito daw po yung pagbulay-bulayan natin. Ito yung pag-usapan natin. So, kung yung mga nakita natin, naririnig natin, wala naman palang kabuluhan, huwag nating pag-aksayahan ang pag-iisip. Dahil matatalo tayo dyan. Purihin po ang Panginoon. So, kung ito ay mabuti, ito ay kalakasan, ito ay kapurihan sa Diyos, ito ay virtue, kagalingan, ito ay malinis na mga bagay, yun ang isipin natin. Pero pag in-inject ng kaaway, mga bad things, mga negative thoughts, mga wicked thoughts, mga evil thoughts, reject. Huwag nating i-entertain, huwag nating pagtuunan ng pag-iisip. So, good morning, Ma'am Ruby. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, those things, sabi ng Philippians 4:9, which you have both learned and received. So, yung mga bagay na inyong natutunan, saan natutunan? Sa salita ng Diyos, okay? Receive, tinanggap, and heard, at napakinggan. And seen in me, sabi ni Apostol Pablo, at nakita nyo sa akin, do, and the God of peace shall be with you. Praise God. So, kapag daw yung mga bagay na natutunan natin sa salita ng Diyos,
tinanggap natin, mga narinig natin na salita ng Panginoon. Ito ay ginawa natin. Ang ibibigay sa atin ng Diyos ay peace, kapayapaan. The God of peace. Ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. So, praise God. So, kaya, kung hindi mapayapa ang buhay natin, ibig sabihin, wala sa atin ang God of peace. Dahil marahil, may kinalaman ito sa mga bagay na iniisip natin. Kung ang pinagbubulay-bulayan natin ay ang mga galit, mga puot, mga tampo, mga masasamang kaisipan, yun ang pinag-iisip natin, yun ang pinagbubulay-bulayan natin, wala sa atin ang God of peace. Kasi sabi, kapag ang ginawa natin, yung mga bagay na narinig natin natanggap mula sa Panginoon, mula sa salita ng Diyos, the God of peace shall be with you. Kaya kung gusto natin mapayapa ang buhay natin, i-invite natin ang God of peace. Amen? Kasi di ba ang Panginoon, He is, sabi niya, I am. Siya ay I am na. Ibig sabihin, I am, kung ano yung kailangan natin sa Kanya, siya yun, darating siya sa atin. Kaya nga marami siyang pangalan sa Bible, di ba? Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. So, God is my healer, God is my provider. So, Jehovah Shalom, God is my peace. So, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Kapag ang iniisip natin ay ang mga bagay na mabuti at kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya pala, kung may mga tao na walang kapayapaan, hindi makatulog, hindi mapakali, pwedeng may kinalaman yun sa kalagayan ng pag-iisip. So, kailangang isurrender sa Panginoon ang kaisipan niya yan upang mabago ng Diyos, upang makakilos ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans, magkaroon ng renewing of mind, magkaroon ng pagbabago ng isip, at huwag umayon sa takbo ng sanlibutan na to. Dahil ang sanlibutan na ito ay, kung ang kaisipan na pangmundo ang paiirali natin, masama, hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, tayo ay hindi citizen ng mundong ito. In the spiritually speaking, we are citizens of heaven. Kaya nga dito sa mundo, may mga discomfort. Hindi tayo dito totally at home dahil hindi talaga ito ang ating permanenteng tahanan na tinakda ng Panginoon. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning sa mga mahabol po. Brother Omar, Bainay, Annabel, good morning po. Praise God. At yan po ang napag-usapan na natin, ang dalawang battleground ng buhay natin. Let us go to number 3. At ito po yung panghuli, pangatlo. Proverbs 18:21, sabi, Death and life are in the power of the tongue, but they that love it shall eat the fruit thereof. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng ating mga dila. So, ang pangatlong area of battle sa buhay natin is our tongue, yung ating dila o yung ating bibig. Sabi, sa Proverbs 10:19, in the multitude of words, we wanted not sin, but he that refraineth his lips is wise. So sa marami daw na sinasabi, nandoon nagkakasala tayo. Subalit, kapag pinipigil daw natin ang ating bibig, tayo ay matalino. So, praise God. So, kaya nga, not all the times we need to argue. Hindi sa lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon na silence is the best. Silence is the best weapon. Okay? And a silent prayer from the heart. Sa mga negative na binabato sa atin ng kaaway, mga kapatid. Na gumagamit ang kaaway ng iba't ibang mga instruments. Ayan. So, pwedeng mga kapwa din natin. Diba? So, pwedeng gamitin ng Panginoon. ng kaaway. Subalit, sabi dito, ang pumipigil ng kanyang bibig ay matalino. Okay?
So, sa Matthew, chapter 12, verse 36, sabi, "But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." Ito, mga kapatid. Sa dami daw ng sinasalita ng tao, lahat ng sa mga sinasalita ng tao na walang kabuluhan, ito ay magbibigay sulit ang tao sa panahon ng paghuhukom. So, kung alam lamang na ito ng lahat, so lahat pala yung mga walang kabuluhan na sinasabi natin, it is better pala to keep quiet na lang. Kasi kung madami pala tayong nasasabi, lalo na kung mga bagay na mali, mga hindi kalooban ng Panginoon, nagdadagdag lamang tayo ng pagbibigay sulitan natin o pananagutan natin sa harapan ng Panginoon. Okay? So, sa verse 37, For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Sa pamagitan ng iyong mga sinasabi, ikaw ay mapapawalang sala. Sa pamagitan din ng iyong mga sinasabi, ikaw ay hahatulan. So, yan. So, that's the third battleground of our lives, mga kapatid. Ang bibig natin, yung dila natin, kung ano yung mga sinasabi natin, ano yung mga pinopronounce natin. Okay? So, sabi ng verse 37, James pala, James chapter 3 verse 2, For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. So, kung sabi sa pamagitan daw sa maraming mga iba't ibang paraan, nakaka-offend tayo. Pwede tayong makatisod. Ayan. But if any man offend not in word, pero kung ang isang tao daw ay hindi nakakatisod yung kanyang mga sinasabi, that same is a perfect man. So, paano daw matutukoy ang perfectong tao kapag hindi siya nakakatisod sa kanyang mga sinasabi? So, alam natin na nobody is perfect, mga kapatid. But God is able to help us to win this battle. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, good morning, Sister Marie. So, if any man offend in word, the same is perfect. But, and able also to bridle the whole body. So, kung kaya daw ng isang tao kontrolin ang kanyang bibig, ang kanyang dila, kaya na niyang i-control ang kanyang buong pagkatao, kanyang buong katawan. So, praise God. Sa Mark 11:23, For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. So, kapag daw ang sabi sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, na kung ang sino man ay sabihin sa bundok na ito na ikaw ay lumipat sa dagat, o ikaw ay maalis, be removed, and cast into the sea, ito ay malipat sa dagat, na walang pagdadalawang isip sa kanyang puso, at pananampalatayanan niya ang kanyang na ito ay mangyayari, at ang kanyang mga sinabi ay mangyayari, sabi ng Bible. So, anong ibig sabihin nun? Palilipatin ba natin ang mga bundok sa dagat? So, hindi ganon. Not literally. Kundi, kung ang ini-emphasize dito, spiritually speaking, the power of what we are pronouncing. So, ang kapangyarihan ng dinideclare natin. Kung nagde-declare tayo ng kagalingan sa buhay natin, magkakaroon tayo ng kagalingan. Kung nagdideklara tayo ng kapayapaan, nagdideklara tayo ng katagumpayan, yun ang mangyayari sa atin. Magtatagumpay tayo. Pero kung ang lagi nating pinopronounce ay walang kabuluhan ang buhay na to, mas mabuti pang mamatay, so madidepress talaga tayo, mga kapatid. So, pero kung ang ipopronounce natin, life is beautiful. God created us special. We are wonderfully
made by the hands of God. May dakilang plano ang Diyos sa buhay natin. Maganda ang inilaan ng Diyos para sa atin. So kapag yun ang dinideclare natin, we declare salvation, we declare healing, we declare blessing and positivity, yun po ang mangyayari. At paniwalaan natin ng ating puso. Doon tayo mananalo sa mga laban, mga areas of battle sa buhay na ito, mga kapatid. Nawa po ay nakapagbigay tayo ng encouragement sa pinagsaluhan nating salita sa umagang ito, mga kapatid. Sabi ng Romans 10:8, but what saith it, the word is nigh thee, even thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. So yung word of faith, kapag yun ang dinideclare natin, ang salita ng pananampalataya, that's powerful. So napakaganda po. Kung makikita natin, ma-identify natin yung tatlong area of battle sa buhay natin, we will continue to live a victorious Christian life, mga kapatid. Magtagumpay tayo sa laban natin sa ating emotion, o sa ating puso, sa ating kaisipan, at sa ating bibig. So tayo po ay magiging matagumpay na Kristiyano. Dahil minsan, yung sinasabi natin, kaaway kasi hindi naman niya nababasa yung isip natin actually. Pero nakikita niya yung mga reaction natin, so doon niya tayo sinisilo. Yan. So, kaya magtatagumpay tayo sa areas ng buhay na ito sa pamamagitan ng tulong sa atin ng Panginoon, because nobody is perfect, but only God is perfect. That is, He is continuously processing us unto perfection hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Manatili tayo sa Kanya, sa pagkatawag sa atin, manatili tayo sa pag-asa na kung saan tayo tinawag ng Panginoon. So maraming mga negativity sa sanlibutan na to, but we will continue to live in victory through the power of the blood of Jesus Christ. So, panghuli mga kapatid, bago tayo magtapos, Philippians 3:7, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, sabi ni Apostol Pablo, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itiniis ko ang mga kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa katuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang pakikisama ng Kanyang mga kahirapan na ako'y natulad sa Kanyang pagkamatay. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, yung napakagandang principle ni Apostol Pablo, dalangin natin sa Panginoon na ito din ang maging principle natin habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na to. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, habang nakikipagbaka tayo sa buhay, sa mga iba't ibang sitwasyon na nandito, so magpatuloy tayo sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kaibigan, mga kapatid. Hallelujah. Praise and glory and honor to Jesus. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral muli ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtagumpay sa area ng mga labanan sa buhay namin. Sa puso, isip at bibig, salita. Tulungan mo kami, Panginoon, basbasan mo lagi ang aming puso, labi at isipan, upang kami ay patuloy na manatili sa kalinisan, manatili sa katwiran mo, at sa pagtatagumpay. Basbasan mo ang bawat isa na nakinig sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, maging ang himpilan ng radyo, ang management and staff ng New FM, pagpalain mo, Panginoon, ang aming bayan ng Bulan, province of Sorsogon, at buong bansang Pilipinas. Marami pong salamat sa iyong lahat ng papuri at parangal, sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. So, salamat po. Ang inyong napakinggan po ay ang episode ng Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At abangan nyo po muli bukas, same time, same station. At ang inyong lingkod na nakasama sa umagang ito, Sister Ellen Otoma po. God bless everyone.